Magandang umaga po. Ngayon po ay May 30, 2025 and ito yung mga lettuce natin. Bale, 2 araw kasi sila na hindi naarawan. No? And yan, na pinapaarawan na natin. May i-harvest ako ngayon. Ito for harvest ngayon. Maya ako pala i-harvest ito. Ito at saka ito, yan yung mga nakahiwalay. Pinasobrahan ko yan ng araw, parang 5 days ko yan na pinasobrahan. And dahil dun nga sa hindi sila naarawan, ayan o, kung mapapansin nyo, parang tumangkad ng konti. Pero ano kasi, ang Olmeti kasi hindi mahaba talaga na mahaba yung mga stem niya. Kaya yun ang maganda sa Olmeti. Pero yung dahon niya parang tumayo. Pero okay lang, maganda pa rin naman. Ito. Yan. Kaya ako pinasobrahan sa araw para lumaki-laki naman sila, no? Yan. Ito mas mga bata pa to. Sa June 4 pa ang kanilang ang 30 days after transplant ito o yung ating harvest time nito, June 4. Pero baka papasobrahan ko din yan. Ito at saka ito. Yan. Sa June 4 ang 30 days nila. Parang naliliitan nga ako sa mga ito ngayon eh. Sa ano kasi yun, sa lupa. Mga lupang ginamit ko hindi maganda. Pero at least ay ano naman. Inalagaan ko naman yan sa dilig. Kaya ganyan. Dilig at foliar. Kaya napaganda pa rin po natin. Kaya yung mga punla natin. Silipin natin. Hindi na arawan. 2 araw. Ayan. Ilan ang true leaf? 1, 2, 3, 4, 5. Maganda yung yung ating mga punla. Puti kaya din nila yung ulan. Wala namang nabali sa ulan. Andito lang kasi hindi ko nilalagay yung net shade. Yan. Maganda. Punta natin to kabila. Kakasabayan sila eh. Napunla. Bali parang 18 days. Parang ito ay 3 days na after transplant. 3 days or 4 days. Ito madahon. Langin ka. Ito pala, merong isang nasira. Napansin ko rin to kanina. Pagbisita ko, may nasira na isa. Napunit. Sa ulan niya napunit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 din yung true leaf. Hindi po natin sinasama sa bilang yung yung cotyledon. So, ayan. Maganda. Inihiwalay ko muna yung romaine. Sige, pakita ko yung romaine ko ha. Wait. Punta natin. Dito kasi sa portion na to, may araw. Mamaya ililipat ko rin yung punla dito. Saka yung ibang tanim. Yan, ang romaine naman natin. Yan. Kung makikita nyo to, binawasan ko na ng dahon. Medyo mahaba din kasi nag-uulan din kasi nung mga nakaraan. Pero mas maganda ang romaine pala, no? Dati kasi 21 days after transplant ay hina-harvest na nung hydroponics kasi nagkakaroon sila ng tip burn. Pero hiyang ang romaine lettuce sa lupa. Kasi mas maganda siyang alagaan sa lupa. And
sobrang gustong gusto niya ang sikat ng araw. Ayun, ang ganda. Malaki yung dahon. Sarap na ito. Ang ginawa ko, hindi ko na pinutol. Lumipitas na lang ako. Pinapadami ko lang ulit ng kontes. Pitasan ko ng 4 o 5 dahon. Bawat isa. Para pangkain. Okay. Ang ganda. Nagpunla ulit ako ng romaine eh. Ilalagay ko mamaya sa lupa yung mga romaine natin. At saka ang mga almeti lettuce na nasa tissue paper. 2 days kasi na nasa tissue paper sila. Ayan, balik tayo dun sa ating ano. Ay, puno pa ng papaya. Tinanim ng asawa ko dito papaya. Mahara nga dito sa harapan ng lagayan ko ng lettuce. May papaya. May dragon fruit. Aalagaan ko pa lang yan eh. Tinanim ng bayaw ko. 2 yan sila. Alagaan ko kasi sayang. Hindi nila naalagaan kasi may trabaho sila. Ito yung mga talong natin. May talong din naman. Tapos sa labas, zoom na lang natin nasa labas kasi. Yan, may mga okra kami. Sige. Balik tayo sa lettuce natin. Kung may tanong kayo kung paano ko ito inaalagaan, paano tinanim, pwede lang po kayo mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ha? Ang ganda ng mga ano. Bali ito pa lang sa ating mga nakatanim na to. Itong mga bagong transplant natin. Ang lupa na ginamit ko dito is lupa na at saka carbonized rice hull at saka dumi ng baka. No, halo ng 3 na yon. Lupa, carbonized rice hull at cow manure. No, so 3. Mas maganda siya kasi yung tubig pag dinilig mo, nagre-retain lang siya sa lupa. At saka ano yan, buhaghag. Magano. Kasi yung paglupa lang, katulad yung mga nauna kong tanim niya, yung mga yan, yung mga malalaki na. Purong lupa lang kasi yan. Nagko-compact kasi siya. Nagkadikit-dikit yung lupa. And pangit yun kasi yung roots niya hindi makalampas, hindi makalago ng ayos. And hindi rin siya makasiksik ng ayos ng tubig. Kasi yung tubig niya, katapon lang. No, konti lang yung nagre-retain na lupa. Unlike sa ganito, na yung dinilig mo, yung mga nutrients na nilagay mo, nagre-retain siya sa lupa. Okay? Sige, thank you po and God bless.